Hello po mga kabayan, magandang buhay po. Analisa Reality Vlog, nagbabalik. Maraming salamat po sa patuloy na suporta ninyo sa aming lahat. Sa mga bagong pasok po, new subscribers sa aking munting kubo, salamat sa inyo. Mga nagla-like, nagko-comment, nagsi-share po, thank you. Salamat sa hindi ninyo pag-skip ng ads. And shoutout po kay Ka-Business Official, Papa Dins TV, and Ka-Business Family. Gayon na rin po yung aking mga kasamahan mga reactors at saka yung mga kagwangs na rin po. So ngayon, bakit ako gagawa ng reaction? Dito po ito sa naging issue ngayon, dito po sa naging live. Mga naging live ni MK, kay Ka-Business Anime Reactor, sagot ni Junjun, then meron na rin isa pa akong kasamahan na hindi na rin nanahimik, si Ka-Business Taong Gala, meron na rin siyang reaction. Ito lang po yung una at huli kong reaction patungkol dito sa issue na to. Pero ang magpo-focus po ako dito sa naging naibato rin kasi sa amin ni Junjun na kaming mga reactors ay hindi ipinagtanggol si Pinuno Ka-Business doon sa naging comment ni MK Inday Okray. Tinagurian pa naman kaming magigiting na reactors. So, ito yung stand ko doon, Junjun. Una sa lahat, nung nabasa ko yon, kagigising ko lang. Kasi ako, ang ugali ko, yung content muna, babasahin ko yan. Sabi ko, sige, mamaya, bibisitahin ko din ka ako. Nung may bakante na akong time, tiningnan ko, ay, naku, sabi ko, galing kay, kay MK, kay Inday Okray yung comment na yun. So, syempre, yung isip ko, ang dami ng katanungan kaagad. Hindi tayo pwedeng bumanat kaagad eh. Ang daming katanungan, question mark lahat, parang huminto yung 1 minuto ko. Sabi ko, kailangan mag-isip-isip muna kung ano bang nangyayari. Okay? So, para sa akin, doon sa naging comment niya, kasi yun yung time na, pumunta doon sila Pinuno Ka-Business sa bahay ni Anime. Tapos na yun, galing na siya sa hospital. Nakalabas na. At nalaman natin na na-hospital si Anime dahil nga nag-post sila ng video, yung pala hindi yun on time. 3 araw na, saka lang nila na-update yun. So, nung nalaman namin, sila MK, lahat-lahat, napanood natin, hindi, syempre, pagaling ka, mga ganun-ganon. Sa comment section, ang mga nababasa ko doon, sabi, at tutulungan kayo niyan ni Ka-Business, kasi, syempre, si Anime yan tulungan kayo niyan. So, ang nangyari, nakalabas nila sila Anime, saka lang dumating doon sila Pinuno Ka-Business. Yun ang dahilan ng comment ni MK Inday Okray. Para sa akin, kaya kami nanahimik. Kasi isang pamilya tayo sa loob ng Ka-Business community. Ang tumatayong tatay si Pinuno Ka-Business. Kami, mga reactors, para kaming nandyan sa posisyon ng mga anak. O sabihin natin, example lang to Dahil si Pinuno yung tatay, isa sa mga anak niya, si Anime Reactors TV, na confine na hospital. Kami, mga kasama niyang reactor, mga kapatid niya. So, andyan, marami sa comment section na nagko-comment na matutulungan kayo ni Pinuno, ganon-ganon. Kami nag-aantabay lang. Hindi naman, tama si Pinuno Ka-Business, hindi pera. Ang paraan lang na masasabi natin, tumulong ka, concern ka, may malasakit ka. Maraming paraan Sa totoo lang, gaantay talaga kami na mamusta si Pinuno kay Anime. Kahit malang sa vlog niya, mabanggit ba niya? Pero wala akong natatandaan Pasensya po Pinuno, wala kasi akong natatandaan. Yun ang totoo. Kaya dito sa comment ni MK, alam ko, hindi yun hindi yun kumbaga galit, hinanakit ng isang anak sa kanyang ama na yung kanyang kapatid, na yung anak ni Pinuno Ka-Business. Kunyari lang to parang ganun ang posisyon na ang anak ni Pinuno Ka-Business nasa hospital pero wala kaming narinig ng mga kapatid. Parang ganun yun Kaya yung sa comment doon ni MK, tampo yun. Nagtampo siya. Kaya bilang kapatid, gumawa siya ng paraan, nag-live. So kung sino yung voluntary, kung sino yung gustong magbigay, makatulong man lang sa kahit anong paraan kay Anime na nasa hospital. So, yun. Nag-fundraising si MK.
Kahit ako wala rin naman akong pera eh. Ang natitira lang sa GCash ko, yun ang ibinigay ko. Nag-iwan lang ako ng 3 piso na balance. Wala eh. Pero syempre, through prayers, yun din naman ang hinihingi lagi ni Bebang, si Mrs. Anime. Prayer. Syempre, magpe-pray siya, pray tayo sa kanya na gumaling at mag-pray din na may mga taong tumulong sa kanila. Sa totoo lang, financial talaga kailangan sa hospital eh. Alam natin yan. Bawat kilos doon, kailangan mong bumili, kailangan mong bilhin. Walang magsusuporta sa hospital. Kaya malaking tulong, malaking bagay yung ginawa ni MK na, ayan, nag-fundraising siya. At nasundan din namin mga reactors. O ano lang yung makakaya namin. Nagpaabot din kami. Pero syempre, bilang ama, si Pinuno Ka-Business, bilang tatay, ang inaasahan din namin doon, yung concern lang ba? Pasensya Pinuno ha, yung concern lang po ng isang tatay sa isang anak. Tawagan. Kasi nagtanong din kami kay Anime, kinumusta ka na ni Pinuno? Wala pa daw eh, hindi daw niya alam, wala. Ganun. So siguro, inintindi namin baka busy. Kaya nga hindi kami nagreaksyon patungkol doon, noong time na yon, June. Kasi iniisip din namin, syempre, iniintindi namin si Pinuno. Hindi namin alam yung rason kung bakit hindi siya nakakontak kay Anime. Oo, pinapanalangin niya, ninyo dyan sa Ka-Business House. Kaya nananahimik kami kasi nire-respeto namin si Pinuno Ka-Business. Gumawa na lang ng ibang paraan kung ano yung magagawa na kahit paano makapagpaabot kami para kay Anime. Kasi ang inaasahan namin doon talaga na makitaan namin si Pinuno ng nandun na yung malasakit niya. Yung, syempre pamilya eh. Tayo naman intindihin mo, di ba? Pag meron tayong mga anak. Katulad ko malayo. Nalaman ko, ang anak ko may lagnat. Syempre ako magkakanda o gaga. Kumusta na? Yung salitang kumusta sa may sakit, malaking bagay yun. Totoo lang po. Malaking bagay. Kahit ako, kakasakit ako dito. Pag may nangungumusta sa akin, parang gumaling na rin ako eh. Yun eh. Yung kumusta. Napaka yan, sobra. Diba? Lalo sa kalagayan ni Anime na ganyan siya. Diba? So yun, Jun, hindi kami sumagot sa reaction na yun dahil isinaalang-alang namin na kung kami sa salita about sa sinabi ni Inday nung time na yun. Tapos si Pinuno, anong masasabi niya? Siyempre, kumbaga, nakiramdam, nandyan lang kami sa gitna, naging neutral lang kami. So ito ngayon, dahil tawag na ng pagkakataon, kailangan ilabas na rin namin ang aming sariling opinion kung bakit hindi kami nag-reaction. Dahil pinabayaan namin si MK at saka si Pinuno na magkaayos dahil nga si MK naman ang may sama ng loob, kumbaga nagtatampo. Nagtatampo siya dahil yung kapatid niya hindi napansin ng tatay. Yun eh. Ganun naman tayo sa pamilya, di ba? Ganun naman yun eh. Kaya ang naging problema kasi dito, ang dami ng sanga-sanga ng mga palitan ng hindi magagandang salita, kaya ang impact ay Pinuno Ka-Business pa rin. Imagine niyo sa isang box, nandun tayo lahat sa loob. Sino may pag-aari ng box na yun? Si Pinuno Ka-Business. Kahit saan natin italbog yung bola, may bola doon. Banda, kaliwa, kanan, taas, likod, baba. Kaya Pinuno Ka-Business pa rin yung bounce back. Kaya nag-ingat ko kami doon. Kasi una, si MK kasamahan namin reactors. Dati. Diba? Nandun pa rin mahirap manimbang. Pero syempre, inilalagay nga namin sa sitwasyon na darating ang panahon, yung time na dahil sama ng loob lang naman ng kay MK, base doon sa comment niya na sakalang pumunta doon sila Pinuno Ka-Business patungkol doon kay pagbisita kay Anime, kung kailan meron ng nag-sponsor. Pero base sa kaalaman ko, bago pa man may sponsor na dumating, alam ko may plano na sila Pinuno na pumunta doon. Kumbaga naisabay lang. Kaya lang, nung time nga na nandoon si Anime sa hospital, yun ang inaasahan ng karamihan natin na mapanood natin si Pinuno Ka-Business na tumawag kay Anime, nangumusta. Yun naman talaga ang totoo, di ba? Yun naman eh. Prangkahan po tayo. Yun ang inaasahan na makita natin yun. May vlog ba si Pinuno na tumawag siya kay Anime, kinumusta? Nabanggit ba niya? Kumusta ka na dyan sa hospital? Hindi ko alam. Wala akong napanood. Pasensya po Pinuno, ito lang ko talaga, nag-real talk lang ako. Kasi yun po yung alam ko yung naramdaman ni MK nung time na yun. Na parang, parang nabaliwala or parang hindi inintindi
na isa sa kapamilya nandun sa hospital. Parang ganun kasi ang nangyari. Sa totoo lang po. So, maayos pa sana after nung live, kaya lang, pinasukan naman ni Junjun. Siya yung nagtanggol kay Kabisnes doon sa comment. Hindi niya inisip kung ano yung pwedeng maging mangyari after. Ayan tuloy, kung ano-ano na yung mga nabalikan ng mga nakaraan. Diba? Na hindi naman dapat. So yun, kaya ito lang masasabi ko, sana, hindi sa lahat ng oras, Junjun, yung pagiging maldita mo, iilalaban mo talaga, paninindigan mo. Timbangin mo muna ano yung magiging advantage, ano yung magiging disadvantage sa gagawin mo. At isa pa, syempre, oo, asawa ka ni Bay Papaya. Gamit mong channel, Kagwang by Papaya Official. Alam namin na pinaghirapan niya ni Bay Papaya. Oo, nandyan, asawa ka. Nakikita rin namin, matagal na to, Junjun, napapansin ko din sa'yo na parang under mo si Bay Papaya Marami rin naman nakakapansin Kaya lang, syempre, nandyan pa rin yung iba na gusto ikaw nagbablog kasi mas madaldal ka. Si Bay Papaya, ganun lang. Pero syempre, yung respeto din sa asawa mo. Kasi channel niya yun Oo, asawa ka. Channel niya yun Bay Papaya Official. Wala nakalagay dyan na Kagwang Bay Papaya Junjun Official. Wala naman So, ginamit mo pa sa pag-reaction na nandyan, hati-hati, nasira si Pinuno, na kesyo binasbasan ka sa mga pinagagagawa mo, na tinanong ka, sabi mo nga, kung magiging masaya ka ba kung hindi mo gagawin ito. So, walang magawa sila Pinuno, di ba? So, kaya lang, ayun nga, kasiraan ni Pinuno Kabisnes, lahat ng pinagagagawa mo, kasi nandyan ka. So, yun lang yung nangyari. Yung pagiging maldita, maganda yan kung ilalagay mo sa tama. Pangit kung ilalagay mo sa pangit. Gaya ng mga nangyayari ngayon, nasolve ba, Junjun, yung naging problema dahil nireaksyonan mo yung komento na yon ni MK? Nasolve ba? Nagkaayos ba sila Pinuno Kabisnes? Di ba hindi? Yun Kasi kami, umaasa kami na dahil doon sa pagtatampo ni MK, kay Pinuno Kabisnes patungkol doon sa hindi parang nabaliwala nga si Pinuno si kay Anime, parang hindi na kumusta or something what. Alam namin maaayos pa kasi yun nararamdaman namin kasi si MK, ano lang yun yung pananalita niya, mapaprangka ka, pero yung baga yung hinanakit niya, yung tampo niya, pag nailabas na yan, wala na. Ganun lang yun. Kasi pag umuusok na nga yung ilong niya umuusok na nga siya sa inis, sa galit, sa tampo. Sasabayan mo pa, di nagliyab na yung apoy. Diba? Kung hinayaan mo lang muna umusok, huhupa din yung usok niya, di wala na. Possible pa, naging maayos sila ni Pinuno Kabisnes. Diba? O di ngayon, di lalong naging tigre si MK. Paninindigan niya yung mga dapat niyang panindigan. Nakakapanghinayang kasi una, nagkita-kita na kayo personal. Nagkasama nyo na siya, nakita nyo na, nandiyan sila Pinuno Kabisnes, nagbanding-banding na. Nakakapanghinayang din, di ba? Isa yan sa mga inyangatan namin, Junjun, Kasi ayaw din namin na kaming mga reactors, magkakagulo-gulo. Mag-aaway-away. Iisa lang naman ang pinuno natin. Isa lang naman. Sa loob ng pamilya, tama si Kabisnes Taong Gala. Sa isang pamilya, nagkakaroon talaga ng mga misunderstanding yan. Pero naaayos din Basta walang gagatong ng masama. Kasi ang nangyari dyan, ginatungan mo Ginatungan mo ng hindi maganda, kaya lalong lumala. So wala na kaming magagawa. Dahil nandyan ka, lapit mo sa kusina nandiyan ka kila Pinuno Kabisnes. Kaya lang, sana bawat isa sa atin may ma-realize sa mga nangyari. Kaya kami kalmado lang Kalmado lang. Kasi naniniwala talaga kami na darating ang tamang panahon, magiging maayos lahat. Pero ngayon, nakikita na natin yung resulta. Tigre na si Inday. Maninindigan talaga siya. Pati silang dalawang mag-asawa pa. Imbis na si MK lang ang may tampo, na isama pa si pati yung asawa. Sila ng dalawa. Kaya walang magandang naidulot yung ginawa mo, Junjun.
pigilan mo yung pagiging maldita mo. Kasi hindi sa lahat ng oras nasa tama ang pagiging maldita. Diba? Pag-isipan mo yan. O ngayon, yung mga nangyari, sino ba? Sino ba yung masama? Sino yung napasama? So may posibilidad pa ito. Na itong kaming mga reactors, mag-aalangan na din. Sa mga bagay-bagay. Kasi sa sinabi mo, parang pinalalabas mo na wala kaming kwentang mga reactors kasi nung time na nandyan si MK, nag-comment, Pinuno Ka Business na upload, wala kaming nagawa. Diba? Ginagamit lang kasi namin yung isip namin eh. Kaya nga yung isip, yung utak na dito sa ulo, wala sa talampakan. Nararamdaman natin yung galit. Humuhupa yan. Mag-iisip tayo. Isip dito sa taas, hindi sa baba. So, good luck na lang. Kung ano yung mga mangyayari pa. Sana, tama na yun. Sana, stop na. Diba? So, ito lang ho. Last na ho yun. Ito. Wala na akong kasunod na paglalabas ko ng aking saloobin patungkol dun sa mga binitawan ni Junjun sa aming mga reactors na para bang hindi namin tinindigan si Pinuno Ka Business nung time na inuokray siya ni Inday. Dahil ang kagustuhan lang naman namin na maayos pa. Kasi pamilya tayo eh. Kaya lang ginatungan ng isang maldita. Kaya yun ang nangyari. Siguro Junjun naisip ko lang, mas maganda siguro para may pambanat ka talaga. Gumawa ka ng sarili mong channel. Kasi sagrado yung channel ng Kagwang by Papaya Official. Pang tulong yan pang charity niya yan Diba? Pag-isipan mo. Paalam ka kay Ka-Business. Pero, syempre, pag meron ka ng sariling channel, ay doon na maglalabasan lahat. Malaya na makipagsagutan yung sino mang gusto makipagsagutan. Kaya lang, ingat-ingat din tayo, kasi baka dumaan talaga sa libel cases, diba? So, yun lang po yung akin mga kababayan. Maraming salamat po sa patuloy na suporta ninyo. So, kung mayroon man akong nasabi dito na hindi nyo nagustuhan, yun po yung aking opinion. Bahala na po kayo. Basta nilabas ko na kung ano yung gusto kong sabihin. At hindi ko muna ako magsa-shoutout ngayon. Basta, mag-iingat po tayong lahat. To God be the glory.